Matapos ang pangyayaring yon, mas lalo kaming napalapit sa isa't isa. Natatawa na lang kaming pinag-uusapan at binabalikan ang mga pagkakamali namin sa buhay. Unti-unti na ring bumabalik ang pagmamahal na una naming naramdaman nung mga teenager pa lang kami. Umayon sa amin ang panahon na maging kasintahan ko siya ulit noong August 8, 2018, alas 8 ng umaga. Natutunan namin na kaya pala tayo iniiwan ng mga taong akala natin ay magpapasaya sa atin ay dahil darating pala ang mas tamang tao na mas higit na magpapasaya at magbibigay ng kulay sa mundo mo. Storya. May mga tao talagang itinadhana para sa isa't isa. Subukin man ng mahabang panahon at maghintay man ng gaano katagal, ang mga taong nakatakda na magsama ay muling pagbubuklurin ng pagmamahal. Tunghayan ang isang totoong kwentong pag-ibig na ibinahagi sa atin ni Luis. Dear Kuya Marco, nagsimula ang love story namin ni Sue sa isang matibay na pundasyon ng pagiging magkaibigan ng aming mga pamilya. Sanggang dikit ang aking ina at ang tatay niya. Ninais pa nga nilang maging magbalae at dumating sa puntong halos ipagkasundo na nila ang panganay nilang anak na lalaki sa ate ko. Pero hindi yun naging madali at matagumpay. Tubong Bulacan sina Sue at kalaunan niya ay lumipat sila sa lugar na kinalakihan ko sa Caloocan. Una ko siyang nakita sa isang pagsasalo noon sa isang resort sa Pandi, Bulacan. Napaka-sexy niya noon sa kanyang pulang bathing suit. Makailang beses nga yata akong nahuli ng ate niyang si Maribel sa mga naging palihim kong sulyap kay Sue. Aaminin ko na natipuhan ko siya noon pero hindi ko masyadong binigyan ng pansin dahil family friend nga namin siya. Sa isang eskwelahan lang kami pumasok. Masasabi ko na isa siyang masipag na dalaga at matalinong mag-aaral. Masyado kaming magkaiba. Kabilang siya sa star section, samantalang ako ay star din naman. Star sa rambulan dahil miyembro na ako ng fraternity noon. Star din ako sa pagbulakbol at pambababae. Isang araw ay tumawag siya sa landline namin. Tanong ko lang sana kung nandyan ang tatay ko. Panimula niya. Ako lang yata ang tinatawagan mo eh. Pabiro kong tugon. Hinahanap ko lang talaga ang tatay ko. Pagpapatuloy niya. Okay lang ba na tawagan kita mamaya? Ang pagtatanong ko. Okay lang. Ang matipid niyang sagot. Doon na nga nagsimula ang pagtatawagan namin. Magsisimula kaming mag-usap mula alas 9 ng gabi na kadalasang umaabot hanggang alas 2 ng madaling araw. Ang mga simpleng usapan sa telepono ay nauwi sa ligawan hanggang sa naging kasintahan ko na siya. Pilit naming itinago ang relasyon namin dahil batid naming hindi pa kami papayagan ng kanyang ama. Kalaunan nga ay nagkaroon kami ng mga intimate moments na mas nagpayabong sa aming pagsasama.
Madalas kasi na nasa Bulacan ang mga magulang niya at sila lamang na nakababata niyang kapatid ang naiiwan sa bahay nila. Pumupunta ako sa kanila kapag tulog na ang kapatid niya. Halos gabi-gabi nga kaming magkapiling, magkayakap at hinahagkan ang isa't isa. Madalas nga ay para siyang bata na lulundag sa akin tuwing pasok pa lang ako sa pintuan nila. Yayakap siya sa akin habang nakakrus ang kanyang mga binti sa aking likuran. Kahit may pagkakataon kami, ay nagibabaw pa rin ang respeto ko sa kanya. Iginalang ko si Sue at mas nanaig pa rin ang pagmamahal namin sa isa't isa. Ni hindi ngayon na bahira ng away o tampuhan. Hanggang sa isang araw ay naipagtapat ni Sue sa kanyang ate ang namamagitan sa aming dalawa. Agad na naging tutol ang ate niya dahil nga alam nila na maloko ko at hindi seryoso sa buhay at pag-aaral. Bilang isang mabuting kapatid si Sue ay tumalima siya sa payo ng ate niya na wakasan ang aming relasyon. Isang araw nga ay kinausap niya ako upang tapusin ang lahat. Nais niya daw munang ibigay ang oras at konsentrasyon niya sa pag-aaral. Isang tanong ang naiwan sa isipan ko noon na kung talagang minahal niya nga ba ako o hindi. Isa lang ang sigurado para sa akin, hindi ko makakalimutan ang relasyon at mga alaala namin dahil naging masaya akong nakasama ko siya. Masakit man, pero kailangan ko na ring ibaon sa limot ang masasabi kong naging perfect relationship namin. Lumipas ang maraming taon. Nagkaroon na nga ako ng sarili kong pamilya. Sa bansang Brunei naman, nagkaasawa at anak si Sue. Pagkatapos ng pag-aaral niya at makapagtrabaho doon. Tuluyan na nga rin naming nalimot ang isa't isa at hinarap ang mga buhay namin ng magkalayo. Nagkaroon ako ng 4 na anak at 2 naman ang kay Sue. Naging maganda ang buhay niya sa ibang bansa. Samantalang ako ay medyo nahirapan dahil hindi ako nakapagtapos at nagpalipat-lipat ako ng trabaho. Umabot pa nga sa punto na itinira ko ang pamilya ko sa paupahang bahay ni Sue noon. Hindi naging madali ang buhay ko, Kuya Marco. Marami akong pagsubok na pinagdaanan. Nariyang namatay ang mga magulang ko nang dahil sa sakit at nagkaroon ng ibang lalaki ang aking asawa. Sobra ang kahihiyan at sakit na idinulot nun sa akin. Kapitbahay pa namin ang sinamahan niya. Unti-unti akong nalugmok. Dumanas ng depresyon at nawalan ng tiwala sa sarili. Pinilit kong mabuo ang pamilya ko, pero isang araw ay tinanggap ko na rin ang katotohanan na hindi na yun mangyayari. Hindi na wala si Sue sa isip ko. Pilit ko siyang hinanap. Dahil na rin siguro nakakaiba ang pangalan niya, hindi ako naging matagumpay
na makita siya sa Facebook. Sa kabilang banda ay hindi rin pala nakaligtas si Sue sa mga dagok ng buhay may asawa. Nalulong sa online games ang kabiyak niya at unti-unting nawalan ng oras at panahon sa kanya. Isang araw ay mabigat na desisyon ang kinailangan niyang gawin. Nakipaghiwalay siya dun sa lalaki dahil na rin sa nakuha pa nitong mambabae sa kabila ng kawalan ito ng trabaho. Naging daan yun para i-reset ni Sue ang pangalan niya sa FB sa maiden name niya at doon ko siya nahanap sa social media. Isang simpleng mensahe na "Musta?" ang ipinadala ko sa kanya. Halos 2 araw din akong nagtiyagang maghintay ng sagot niya. Muling nanumbalik sa akin ang mga tawanan namin noon nang nag-uusap pa lang kami sa landline. Muli kong naramdaman ang maging masaya. Sa kadahilanan na ring wala naman kaming pinagsamahan na hindi maganda, naging madali sa amin na ibahagi ang mga nangyari sa mga buhay-buhay namin sa mga nakalipas na taon. Sinimulan ko na ring sabihin sa kanya na mayroong isang tao ang naging kaibigan ko na patuloy pa rin na umaasa na magiging parte siya ng buhay ko. Palagi kami nagpapalitan ng mensahe sa Messenger. Naging bahagi na nga ng bawat umaga ko si Sue. Nagkakausap na din kami sa pamamagitan ng Viber at Facebook Messenger calls habang nasa Brunei siya at nasa Pilipinas naman ako. Natuto akong muling ngumiti ng dahil sa kanya. Nagsisimula na sanang maging okay ang lahat, pero isang pangyayari ang dumating na susubok doon. Sinimulan siyang i-text at tawagan nung taong umaasang magiging higit pa kami sa magkaibigan at naging malaking balakid talaga siya sa inuumpisahan naming pagkakaibigang muli ni Sue. Mabuti na lang at mas kilala namin ni Sue ang isa't isa at napagtagumpayan namin ang pagsubok na yon. Matapos nga ang pangyayaring yon ay mas lalo kaming napalapit sa isa't isa. Natatawa na lang kaming pinag-uusapan at binabalikan ang mga pagkakamali namin sa buhay. Unti-unti na ring bumabalik ang pagmamahal na una naming naramdaman nung mga teenager pa lang kami. Umayon sa amin ang panahon na maging kasintahan ko siya ulit noong August 8, 2018, alas 8 ng umaga. Ang numero 8 na simbolo ng infinity o forever. Masasabi ko na totoong love is lovelier the second time around. At patunay kaming dalawa sa kasabihang yon. Sa ngayon ay mag-asawa na kami ni Sue at sobrang magkasundo ang mga anak namin. Masaya at kontento kaming namumuhay bilang isang pamilya. Nakita ko na rin sa wakas ang tamang babae para sa akin. Ang taong makakasama ko sa buhay hanggang sa pagputi at paglaho ng buhok ko. Siya pa rin pala mula noon hanggang ngayon. Masasabi ko
na itinadhana talaga kami at pinalad na muling magtagpo. Natutunan namin na kaya pala tayo iniiwan ng mga taong akala natin ay magpapasaya sa atin ay dahil darating pala ang mas tamang tao na mas higit na magpapasaya at magbibigay ng kulay sa mundo mo. Hanggang dito na lamang sa ngayon, Luis. Personal ko pong nasaksihan ang pagmamahalan ni na Luis at Sue dahil nagkaroon kami ng pagkakataon na makapagtrabaho sa isang kumpanya. Maraming salamat sa tiwala at sa pagbabahagi nyo ng inyong kwento. Mabuhay kayong dalawa. Saludo ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo po ang istoryang pag-ibig ni na Luis at Sue, huwag pong kalimutang mag-like at comment. I-share nyo na din po, mga kastorya. Shoutout sa mga solid na subscribers ng channel natin, kay Joey Lino Milyare ng Cavite at kay Hoya Habi. Maraming salamat po sa suporta. Manatili po kayong nakatutok. Ako po ang inyong Kuya Marco at ito ang storya natin. Ikuwento natin ang istorya mo. Story